Magandang araw mga eskolar ng bayan, panibagong araw, panibagong talakayan. Usap-usapan ngayon sa mga balita ang mga anomalya tungkol sa mga flood control projects at kasabay nito ang pambabatikos ng taong bayan sa mga anak ng mga contractors, di ba? Dahil sa mga anomalya ngayon na nangyari sa ating gobyerno, unti-unti rin nailantad ng taong bayan ang isa pang problema na kinakaharap ng mga Pilipino ngayon. Ito ay ang nepotismo. Nakakatawa nga dahil ang ibang netizens online ay tinatawag ang anak ng mga contractor bilang mga scholar ng bayan, flood control nepo babies at iba pa. Dahil sa magarbo nilang paraan ng pamumuhay, nalaman natin na ang pera pala na ginagamit nila para masustain itong ganitong klaseng lifestyle ay galing pala sa kaban ng bayan. Pero kayo ba? Narinig nyo na ba yung term na nepo babies? Oo naman, Kian. Sa Hollywood, uso na yun eh. Kapag halimbawa, anak ka ni actor ganito, may role ka agad. Pero alam nyo, sa Pilipinas, mas matindi. Hindi lang sa showbiz, kundi sa politika, negosyo, merong anak ni culture. Pero ang tanong, masama ba talaga maging isang nepo baby? Or sadyang ginagamit lang nila yung apelyido nila para makaangat sa mga karapat-dapat? Sa episode na ito ng Crescencia, pag-uusapan natin ang ugat ng nepotismo at kung paano ito humuhubog sa ating kultura, mula opisina hanggang gobyerno. Papasukin natin ang mundo ng nepo babies kung paano sila nagiging simbolo ng swerte. Checks sa halagang 3.5 billion pesos. My top is from Zara. Lingid sa kaalaman ng karamihan kung ano ba nga talaga ang ibig sabihin ng salitang nepotismo. Galing ito sa salitang Italian na nipote, na ang ibig sabihin ay nephew. Noon pa man ang mga papa ng simbahan ay tinatalaga ang kanilang pamangkin bilang kapalit na leader ng simbahan at makikita rin ito sa mga monarkiya na bansa. Sa panahon naman natin ngayon, yan yung mga anak ni mayor, pinsan ng artista, kaibigan ni boss. Kung may connection ka, may direction ka. Great morning po. Morning. Ako nga pala si Angelo. May dala akong resume ngayon. Mag-a-apply po ako and may 5 years experience na rin po ako sa trabaho. Maganda nga resume mo ah. May experience at may training ka rin. Pero, wait lang ah. Why should I hire you? Basta sa'kin yung dating. Alis yung mga pogi. Good afternoon, sir. I'm Carlo. Ako nga pala yung recommend ni Tito. Yes? Ikaw You yung remember? pamangkin niya, Right. Hindi na pala natin kailangan mag-interview eh. You're hired. Welcome to the team. Thank you, sir. Ang ipinakitang eksena ay sumasalamin sa tinatawag nating nepotismo o palakasan, kung saan mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga may koneksyon kaysa sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon sa Civil Service Commission or CSC, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang tiwala ng mga mamamayan sa mga institusyon ng gobyerno at maging sa mga pribadong sektor. Pinapakita sa eksena kanina ang manifestasyon ng nepotismo sa totoong buhay. Hindi natin maitatanggi na pinapatay talaga nito ang pantay na oportunidad para sa lahat ng tao. Ayon nga sa World Bank, kapag nawala ang meritokrasiya, mawawala ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Kapag nawala ang tiwala ng taong bayan sa sistema, babagsak ang ekonomiya. Ang epekto nito, nakakaalarma. Carla, late ka na naman. Deadline na ang report mo. Chill, Mika. Sabi nga ni Tito Sir, it's better to be late than unemployed. Kung hindi ka lang sana late, edi sana di ka tambak ngayon. Palibhasa kasi, mangkin ng mayor. May lifetime warranty sa katamaran. Well, as the saying goes, teamwork makes me work less. Good afternoon, team. I just reviewed your quarterly reports and I must say, Namika, you've been quite excellent. Ito nga pala meeting natin, it's for the awarding of the best employee. And the best employee goes to Carla Escudero. Oh my God. Here's your e-certificate. Careful. Well, what can I say? Hard work really pays off. For my tito. Mayroon tayong kasabihan na the backbone of any organization is the people. Pero, ano na lang kaya ang mangyayari sa sistema natin kung mas papaboran natin ang apelyido kaysa sa natural na talento at sipag ng mga Pilipino? Para sa akin, kahit sa aspekto naman, ang ugat ng nepotismo ay kultural
lalong-lalo na sa trabaho. Katulad ng skit kanina, si Carla ay na-promote kahit batugan siya. Dahil pamangkin siya ng mayor. Oo, medyo exaggerated, pero kung iisipin natin, nangyayari talaga siya sa totoong buhay. Panahon pa lang ng Espanyol, talamak na ang sistema ng nepotismo dahil kadalasan, ang matataas na posisyon sa gobyerno ay ibinibigay lamang sa kaparehong lahi. Kaya dito rin nabuo ang mentalidad na ang kapangyarihan ay pinapasa lamang at hindi pinaghihirapan. Speaking of padrino system, isa ito sa mga dahilan kung bakit talamak ang nepotismo sa workplace culture. Sa ilalim ng padrino system, koneksyon ang puhunan. Kapag may kilala ka o may koneksyon sa loob, mas madali ka ma-promote, makapasok o makalusot. Magandang araw mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Philip kung saan ginaganap ang forum ng mga kandidato para sa darating na halalan. Isa sa mainit na usapin ngayong araw ay ang pagtakbo ni Bingbong Marco, anak ng kasalukuyang alkalde. Kabilang din sa mga tumatakbong kandidato ay si Miss Lani Rodriguez, isang abogado. Miss Lani, paano niya po tinanggap ang kompetisyon lalo't at isa sa mga kandidato ay anak ng kasalukuyang alkalde? Hindi ako lumalaban sa apelyido o pangalan. Ako'y lumalaban sa prinsipyo. Ngunit hindi ko maipagkakaila na ako'y nahihirapan sapagkat wala akong pondo at wala ring kakilalang koneksyon. Bagkus, ang mayroon ako ay malinis na track record ng serbisyo at tulong sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong ulat, Miss Lani Rodriguez. Sa kabilang banda, makakausap natin si Bingbong Marco. Marco, marami nagsasabi ang apelyido mo nakatulong sa pangangampanya. Anong masasabi mo? Hindi ko ikinakaila yun. Kilala ang pamilya ko dito. Ngunit, hindi ko naman kontrolado kung sino ang pamilya ko. Ang kaya ko lang gawin ay patunayan na kaya ko rin maglingkod tulad ng ama ko. Maraming salamat sa iyong ulat, Bingbong Marco. Ang aming team ay nagsagawa ng survey sa mga tao ng Barangay Philip. Kung ako yung tatanungin, may mas tiwala ako dun sa mga pamilyang kilala na. Tulad ng mga Marco, kasi kahit papano, subok na sila eh. Pero ako kailani ako. Kasi kahit wala siyang, hindi siya kilala, pero may natapos, naging abogado. Kumbaga, kahit hindi siya kilala, alam ko sa sarili ko na siya ay may napapatunayan na at may papatunayan pa kung sakaling siya naman ang manalo. Naniniwala ako na sawang-sawa na kami sa pamamahala ng mga Bingbong Marco. Yun lang. Salamat po. Ang eksenang ito ay malinaw nagpapakita ng epekto ng Nepo Babies sa ating politika. Hindi na bago sa atin ang mga anak ng mga politiko na tumatakbo o sumusunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Ngunit ang tanong, ito nga ba ay nakakasama o nakakatulong sa ating demokrasya? Sa datos ng Rappler, sinasabing halos 70% sa probinsya sa Pilipinas ay pinamumunuan ng political dynasty. Ito ay direktang konektado sa kahirapan. Kapag paulit-ulit ang mga apelido na lumalabas sa ating mga balota, bumababa rin ang tsansa ng mga Pilipino na makapili talaga ng isang magaling na leader. At sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS, political dynasties hinder inclusive governance and create barriers for new leaders. At ito nga ang punto nila ni kanina, na kahit magaling ka, kung malakas ang apelido ng kalaban, talo ka pa rin. Hindi natin sinasabing walang kakayahan ang mga Nepo Babies sa politika. Pero kapag sila ang palaging nauuna, mawawala ang kompetisyong pantay sa demokrato. At sa huli, ang tanong, boboto ba tayo sa apelido o boboto tayo sa kakayahan o plataforma? Ang tanging mensahe lang naman namin ay, help us expose the system. Mambatikos tayo hanggat gusto natin. Because at some point, our people will realize that the system needs to be amended or changed. Because we can only tolerate corruption up to a certain point. Bilang mga scholar ng bayan, the most powerful democratic weapon we have is our voices. Walang tatahimik hanggat walang nagbabago. Dahil sa huli, karapatan ng mga Pilipino ang pantay na oportunidad para sa lahat.